Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Umuwi na nga ng Maynila itong si Trixie dahil handa na nga siyang ilaglag ang sarili niyang ina na si Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagpatawag ng press conference si Lorena para mas mapadali ang paghahanap nila sa kasabwat ni Patricia na si Vivian Cuevas. 2 milyon ang pataw sa ulo ni Vivian, kaya sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa ganong klasing kalaking halaga? Maging ang kaibigan nga nitong si Vivian ay mukhang interesado din sa pera na ibibigay ni Lorena kung sakali nga na isuplong si Vivian sa mga kapulisan. Talaga namang determinado si Lorena na malinis ang pangalan ng kanyang anak na si Ino. Kahit maubos na raw ang pera ni Lorena, ay okay lang daw sa kanya. Basta mapatunayan niya sa lahat ng tao na inosente ang pamilya nila. Nagdaan ang mga araw at ang paglilitis ay nagtutuloy-tuloy pa. Nang hinayang pa nga si Lorena na hindi siya nakapunta sa motion ni Patricia. Nagtalo pa nga silang mag-asawa tungkol sa kaso ni Patricia. Nag-aalala kasi si Lorena na baka panigan ng korte ang bruhang si Patricia. Maya-maya nga ay nakatanggap ng tawag itong si Lorena, kaya naudlot ang pag-uusap nilang mag-asawa. Inabigla nga ni Lorena kung sino ang tumawag sa kanya. Si Maricar ang nasa kabilang linya, ang kaibigan ni Vivian na tumulong sa kanya. Nagpasilaw na nga si Maricar sa pera na offer nitong si Lorena. Nilaglag niya si Vivian kung saan ito matatagpuan. Ikaw ba naman 2 milyon ang offer? Hindi ka ba kakanta? Habang nag-aantay nga si Vivian, sa magsusundo daw sa kanya ay wala siyang kaalam-alam na ang makikipagkita sa kanya ngayon ay ang mga kapulisan. Samantala, kumampante naman na si Patricia na tagilid na ang kaso laban sa kanya. Pero sinabihan siya ng abogado na umpisa pa lang ng laban. Huwag raw pakasiguro muna si Patricia dahil maraming taon pa ang paglalabanan nila. Pero matapang pa rin si Patricia at sinabi nga niya na kahit ano raw ang gawin nila ay madidismiss lang ang kaso at makakalaya din siya. Maya-maya nga narinig ni Eira at Lilet ang pagiging kampante ni Patricia. Kaya sinabi ni Eira kay Patricia na napakasama daw talaga nitong si Patricia. Nagalit nga si Eira dahil nakuha pangaraw na magmayabang ni Patricia. Sinabi nga ng ating bida na si Lilet na kung ayaw daw ni Patricia ng hearing ay umamin na lang siya sa ginawa niya. Pero makapal talaga ang mukha ni Patricia at sinabi pa niya kay Lilet at Eira na wala siyang dapat aminin sa kanila dahil wala siyang ginagawang krimen. Binaliktad pa nga ni Patricia ang sitwasyon at sinabi na sila Lilet daw ang mayabang dahil advance silang mag-isip at mapaparusahan daw si Patricia. Kaya kahit ano raw ang ibato nila Lilet kay Patricia, ay ikwashing lang daw niya ang mga ito. Ininis ni Patricia si Lilet at si Eira. Pinagsabihan ng abogado ni Patricia ang magkapatid na si Lilet at Eira na huwag silang mag-aaksaya pa ng enerhiya sa pakikipag-away sa kliyente niya. Dahil nga abogado silang dalawa at alam nila sa sarili nila na lahat ng kliyente ay may karapatan na ipaglaban sila sa korte. Kahit gaano pangaraw kasinungalingan ang taong ito. Hayaan na lang daw na ang korte ang magdesisyon. Sinabi pa nga ni Patricia na nasa kanya ang huling halakhak
dahil darating nga raw ang araw ay makakalaya din siya. Sa terminal nga ng bus habang inip na si Vivian, ay biglang sulpot naman itong si Kurt. Kasama na nga ni Kurt ang mga kapulisan. Sinubukan pa ngang pumalag ni Vivian kaso hindi na kinaya. Dinala agad si Vivian sa presinto ng mga kapulisan. Sinalubong nga siya ni Eira pati na din ni Lilet. Sinabi nga ni Lilet na harapin na lang ni Vivian ang lahat ng nangyayari. Ganon din nga itong si Eira. Sinabi nga ni Eira na kailangan nilang paaminin itong si Vivian para tuluyan na ngang mabulok si Patricia sa kulungan. Sa kabilang banda nga ay kabado na nga ang bruhang si Patricia sa pagkakahuli ng kasabwat niyang si Vivian. Kaya tinanong na siya ng abogado niya kung nagsasabi ba talaga si Patricia ng buong katotohanan. Pero sinabi lang ni Patricia na loyal nga daw sa kanya si Vivian. Kaya hindi raw magagawa ni Vivian na ilaglag siya sa mga pulis. Pinagdiinan naman ng abogado niya na si Vivian na lang raw ang bukod tanging kasabwat niya na hindi pa siya nilalaglag. Kaya abangan daw nila kung hanggang saan aabot ang loyalty ni Vivian. Sa presinto naman ay todo tanggi pa si Vivian sa mga kapulisan. Pero bandang huli nga ay naisip ni Vivian ang kapakanan ng anak niyang may sakit. Kaya napasabi tuloy ng totoo si Vivian Cuevas sa harap ng mga pulis. Si Patricia Engano ang pumatay kay Attorney Meredith. Kaya naman dahil sa statement ni Vivian ay tuluyan na ngang madidiin sa korte itong si Patricia. Samantala si Eira nga ay naging emosyonal sa lahat ng nangyayari. Lalong-lalo na nga ang nangyari sa kanila ni Alon. Sobrang sising-sisi nga si Eira sa lahat ng nangyari sa kanya. Kaya ngayon nga ay nagdesisyon na si Eira na makipagbati na sa atin niyang si Lilet. Kaya magtutulungan nga silang lahat para lang mabigyan ng hustisya ang kanilang ina. Madaming plano nga ang naiisip nila sa ngayon. Lalong-lalo na nga ang paghahanap ng physical evidence laban kay Patricia. Nang sa ganun nga ay hindi mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan nila. Sa kabilang banda nga ay nananatiling sinungaling pa rin itong si Patricia. Matapos nga siyang bisitahin ng asawa niyang si Ramir sa kulungan, ay puro kasinungalingan pa din nga ang lumalabas sa bunganga ni Patricia. Hindi raw magagawa ni Patricia ang lahat ng bintang sa kanya. Pero paano nga ba malulusutan ni Patricia ang lahat kung mismong anak niya nga na si Trixie ang tetestigo laban sa kanya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.